Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marlon. Tambalanista since 2019. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang nakakapanindig balahibo kong karanasan years ago. Yan na naman. Puyat pa naman Nakaka-excite. Puyat pa naman ako kagabi. Anyways, so pananakot na naman partner. Ito na naman. Ako naman. Umpisahan na ba natin? Umpisahan na natin. Okay. Hay. Pero bago yan partner, i-shoutout lang natin lahat ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Ayan. Siyempre special shoutout kay Kuya Vivencio Ulili. Ayan. Kuya Vivencio Ulili na isang Grab driver nakatutok sa atin always. Kahapon nga daw nakikinig siya sa Mahiwagang Burnay. Nakakatakot daw yung kwento. Oo. Naisakay niya kanina yung alam mo ba Kuya Vivencio ang naisakay mo kanina ay yung aming writer na Mahiwagang Burnay. Si Miss J. Lopez. So for sure napaproud siya. Di ba? Oo nga. So itutuloy natin ang pananakot sa'yo, Kuya. Kuya. Pero ang pinaka nakakatakot talaga yung meron nag-book sa'yo tapos kinancel ka. Kung kailan nandun ka na. Okay, eto na. Isa na namang nakakalurkay na kwento ng Mahiwagang Burnay. It was our company outing sa Laguna. 3 sasakyan kami at nakasakay ako sa huling van. Pagpasok pa lang ng barangay, nanlamig na ang katawan ko at pakiramdam ko, ang laki-laki ng ulo ko. 30 minutes na kaming paikot-ikot pero hindi pa din kami nakakarating sa venue. Sinabihan ko yung driver na ihinto ang sasakyan. Bumaba ako at lihim kong sinipa yung gulong sa likod. It must have worked. Kasi after a few minutes, nakarating na kami sa resort. Pagbaba ko ng van, parang may malakas na hanging sumalubong sa akin. Nagtayuan ang mga balahibo ko at bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko halos maihakbang ang aking mga paa. Nakagalaw lang ako nang hindi sinasadyang masagi ng bag ng kasama ko. Bumungad sa akin ang 2 palapag na bahay. May 2 kwarto sa baba at may malawak na recreation area sa taas. Huli akong nakapasok sa room where I was assigned to stay, kaya doon ako napunta sa nag-iisang bakanteng kama. Malapit siya sa banyo at sa pinto ng isa pang kwarto. Pagkatapos ng maghapong activities, kumain kami at pagkatapos magpahinga ng saglit, excited na ako for a restful sleep. Wala palang restful sleep na magaganap. Ay, alam mo naman kapag ka-outing, minsan may ganap. Yun alam na. Hindi pala horror. Titillating pala. Charot. Mali pala yung background. Mali pala ang background. Oh. Eto na nga, wala palang restful sleep na magaganap. Around 1 a.m., nagising ako dahil parang kinakain ako ng kama. Comedy pala. Fantasy. Pagdilat ko, may nakita akong batang babaeng nakalutang sa paanan ng kama ko. May bata ka na nga nakita, nakalutang pa siya. Nakatitig siya sa akin at nanlilisik ang mga mata.
Pabulong akong humingi ng tawad kung nagambala siya sa pagdating namin. Hindi siya sumagot, ngunit dahan-dahang lumapit sa akin. Nakakabore ko! Gusto gayahin ng laro. Laro tayo. Nanay, tatay, gusto ko. Tago-taguan tayo. Bibilang ako. 1, 2. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Sa sobrang lapit, naramdaman ko na ang Nagulat sa sarili niya mukha. Nag-zoom in kasi. Hayop ka. Hayop. Galing mo doon, Kuya Yo. Hayop. Nag-zoom in lang, nagulat pagtingin niya. Naka-close up na siya. Nagulat sa sarili itsura. Nakakatawa! Kasi kung nakikinig ka kayo sa radyo, sa screen po kasi namin dito, biglang zoom in yung mukha ko. Kasi gulat ako sa mukha ko. Laki-laki na bigla. Laki-laki bigla na mukha ko. Nagulat ako. Yan. Nakakatawa. O, ayan na. Okay. Kasi papalapit yung mukha eh. Hindi na-imagine ko. Ganun pala yun. Nakakatakot pala yung mukha ko. Nagulat ka lang. Okay. Kasi nag-i-imagine ako sa sa utak ko na papalapit yung mukha. So, nilapit yung mukha ko sa screen. Nagulat ako. Ayun na nga. Sa sobrang lapit, naramdaman ko na ang hininga niya. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ko. Wala din akong ibang marinig kung hindi ang dumadagundong na tibok ng puso ko. Kahit halos mawala na ako ng ulirat sa takot, nagpakatapang ako. Tiningnan ko yung batang babae sa mata. Ngumiti siya at naglaho na parang bula. Na-conscious. Oo, sabi niya. Nakipagtitigan ka eh. Ayan. Di ba parang crush? Pag Oo. tinitigan ka, di ba aalis ka ng tingin? Baka ganon. Oo nga. On our second night, ayun na naman, hindi ka nagtagal ka pa talaga ng second night. On our second night, nagising na naman ako dahil pakiramdam ko nakalutang ako. Alam kong hindi ako nananaginip dahil naririnig ko yung mga kasamahan kong nagkakaraoke sa labas. Pagdilat ko, nasa harapan ko na naman yung batang babae. Pero unlike the night before, her face was expressionless. Hindi ko maigalaw ang ulo ko kasi may nakahawak sa ulo ko. Hanggang kailan ba itong mga horror na to? Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ko papunta sa tenga ko. Hinipan ng tenga ko ng marahan hanggang... Huwag ka nagugulat. Luminsad yung kamay ko. Nagugulat ka. Nanggugulat ka eh. Uy, wala akong ginawa. Luminsad nga lang yung kamay ko. Masyado kang ano. Ayan. I'm in the moment. Kasi ako'y nagbabasa. Nandun ako sa zone. Nandun ako sa Madulas yung upuan na pag nandun ako sa lugar eh. So, hinipan ng tenga ko ng marahan hanggang unti-unting lumakas. Sinundan ito ng malakas na sigaw. Oh my gosh, nakakatakot. Sa sobrang lakas, pakiramdam ko, pumasok sa buong katawan ko. Bumangon ako at pilit na kinalma ang sarili. Matapos ang 1 oras, habang nakaupo sa kama, ipinikit ko na ang aking mga mata at sinimulang pakiramdaman ang paligid. Nais kong makausap yung batang babaeng lagi kong nakikita. Ay, talaga ba? Sa gitna ng lahat. Lakas pa ng loob mo niyan, ha? Ang tapang mo talaga, friend, ha? Maya-maya pa, sumagi siya sa isip ko.
Umiiyak siya habang nakayakap sa kanya ang isang maitim at malaking nilalang. May mahabang buhok at mga kuko at pula ang mga mata. Matagal nang patay ang batang babae, ngunit hindi makatawid dahil pinipigilan ng kakaibang nilalang. Ay, nakakaloka. Recently, nanonood kami ng evening news ng ibalita na may Cessna plane na nag-crash sa isang resort sa Pansol, Laguna. Nakakatakot! Siyamang patay at wala nakaligtas. Habang nagsasalita ang newscaster, ipinakita yung resort. Doon kami nag-company outing 2 years ago. Yan po ang aking kwento. Ang inyong tambalanista, Marlon. Teka nga, search ko nga. Totoo ba yan? Google nga natin. Plane crash sa Laguna. Naku. Nakakalurke. Sabihin mo nga IPM sa'yo yung pangalan ng resort. Para maano. Nakakaloka. Wag mo nang ano. Mamaya, ano tawag doon? Wala na mag ano doon. Ang tawag doon? Wala nang mag overnight party. Search ko Mali mo, invento lang to, di ba? Correct. Wala naman isip, tayong pwede naman ganon. Totoo. Ay, kakalurke. Pero winner talaga yung natakot ako sa mukha ko nung zoom in. Anyways, eto na nga. Si Marlon. Si Marlon, wala naman siyang in the past, mga Burnay segments na tayo ay nagre-remind na kapag tayo po ay natatakot, magdadasal tayo. Si Marlon naman, ang sa kanya naman is, ano kaya ang kwento behind? May gano'n naman siyang pag-intindi. Kanya-kanya talaga di ba? May mga iba. Nung isang araw ba yun, partner, ang ginawa nung nagkwento ng horror story sa Bornay was, hindi ko na lang sila pinapansin. Para hindi mabigyan ng bridge. Correct ka. 'Di ba para portal, ganon. Oo, parang ganon. So hindi ko papansinin yung ginawa niya. Ito namang si Marlon, iba naman yung kanya. Nakipagtitigan Lakas nga ng loob correct. Nakipagtitigan. Tapos gusto pang intindihin. Gusto pang makausap yung batang babae, 'di ba? At yun na nga. Malaman niya. 'Di ba? May ganun pa lang may ganong feeling niya na backstory. Na hindi pala makatawid yung bata kasi may pumipigil na ibang nilalang. Parang mga ganon. Parang Nakakalurke. Insidious na pelikula. Ay, nako, grabations. So, pero, di ba, kung ganyan naman ang paraan ni Marlon, baka meron siyang ibang talent or may ganyan siya, di ba? Para po pa rin sa akin, yung mga ganyang klaseng mga eksena, hindi po natin dapat ine-entertain, lalong-lalo na kapag hindi naman tayo equipped. Ano ibig sabihin ng hindi equipped? Minsan yung kapag yung mga malulungkutin. Wala kang yung mga malulungkutin, kakayahan. Wala kang kakayahan na na napigilan or alam mo yon yung anxiety mo, yung ganon. So kung alam mo malungkutin ka, iiwas ka na doon, 'di ba? So yung mga ganyang klase mga eksena, yun yung importantious na natin, natandaan. And as we always say, every time, 'di ba, meron tayong horror story na katulad nito, 'di ba? Your best armor is always prayer. Yun talaga, 'di ba? Putting on the full armor of God. Yun yung parang lagi mong imagine na gano'n. Ako partner, nag-i-imagine akong gano'n yung putting on the full armor of God. As in like literal na meron akong armor. Alam mo yun? Ikaw si Shira. si He-Man. Pwede bang Shira naman? Luma na nga, hindi na nga nila naintindihan. Pero for sure yung He-Man, alam naman nilang lalaki.
Ano ba kay She-Ra? I am He-Man. She-Ra by the power of Grayskull. Ay, tama-tama. May headband din yun, di ba? Diba? Oo, may ganyan din. I am She-Ra. Dapat may espada ka, tapos naka-boots ka. Ganon. Hindi, pero yun talaga. Ganon yung shield mo. Ganon ang imagination ko lagi kapag ka nagdadasal ako ng full armor of God. Kasi like, ini-imagine ko talaga na parang She-Ra. Yung parang kasi yung soldier. Oo. Soldier. Ayaw mo si Pink 5, ganon. O kaya Yellow 4. Ang nipis ng suot nila eh. Paano armor yun? Ano nipis ng suot nila? O kaya yung alagad ni kanang kamay ni Pumalay R. Hindi. O kaya yung kanang kamay ni Shider, si Annie. Lagi kita pante, di ba? Yung mga alam nating karakter na ang nipis ng mga suot. Mga nipis ng suot nila. So, She-Ra. Okay, so, talagang may shield, meron sa ulo, mga ganon. Yun yung lagi kong imagination pag nagdadasal ako ng full armor. So, hindi ka nagpapanik pagka ganon kasi nga, may armor ka. Ganyan. So, yun lagi po nating sasabihin. Diba? At katulad na lagi nating sinasabi, hindi lang sa mga kwentong katatakutan. Yes. Diba? Hindi lang sa mga kwentong horror. Diba? Kundi life in general. When you feel like parang ang daming nababatong negativity sa'yo. Oo. Yan. Pero ikaw ba personally naniniwala ka talaga sa mga ganyang klase ng mga pagpapakita, posibleng magparamdam, bumulong, sumigaw? Because it has happened to a lot of people. Oo. Hindi naman para hindi ka maniwala. Diba? Tsaka napakarami kasing matalinhagang bagay sa mundo. Totoo. Diba? Sobrang talinhaga ng world natin na hindi na imposible yung mga ganun. Correct. Ako naniniwala ko yung mga nakikita natin, konti pa lang sa tunay na nangyayari sa mundong ito. Oo. Diba? Yung kaalaman natin sa mundong ito ay konti pa lamang sa totoo at sa tunay na nangyayari araw-araw. Parang yung dagat. Kapag nakakita ko ng dagat, lalo na yung sa mga National Geographic o kaya mga ganon, kapag nakakita ko, nare-realize ko talaga yun na yung kaalaman natin tungkol sa dagat at ng mga creatures dito, napakaliit. Totoo. Kasi napakalaki niyan Diba? Hindi mo talaga alam kung anong mga nasa ilalim yan. Kaya kung tanong mo sa akin is, totoo ba? May posibilidad ba yung mga ganyan? Ako para sa akin, ang talinhaga ng world. Correct. Kaya nga may mga tao din nagpapakadalubhasa na alamin yung ganitong para klase ng dimension or kwento or anumang pagsasaliksik ng ganitong klase ng discovery. Di ba? Ibig sabihin may katotohanan. Alam mo nga, hindi lang lahat ng tao kayang i-entertain or i-acknowledge yung ganitong klase ng knowledge pangyayari. Nung isang araw nga may nagtag sa Tambalan na parang news sa CNN na meron silang narinig na radioactive wave. Basta galing sa ibang part ng universe. Okay. Parang from billion years ago. Oh. Pero radio waves. Tapos tinag yung tambalan, sabi nila, baka pantambalan, magnetic force, parang ganun. May ganun, di ba? Parang apakatalinhaga. Paano may ganun? Correct. Di ba? Ay, yung katotohanan nga na naririnig nyo kami ngayon. Paano diba? yun? Paano nag-transmit o paano yung sound waves na karating sa radyo ninyo? Diba? Ang luma na dito yung example na ito na sound waves na karating sa radyo ninyo tas tenga ninyo. Pero diba? Nakakabilib siya. So, matalinhaga ang mundo natin. Salamat Marlon for sharing your story with us. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Love Radio. Sobrang matagal. Ang dami pa natin hindi alam sa mundong ito na posibleng nangyayari. Diba? Yung kakayahan ng tao, kakayanan ng tao. Diba, may mga tao na sabi niya, tayo mga tao, sumunod na lang tayo. Malaking talinhaga. Alam mo yun, na parang, paano nagdadasal tayo tapos naririnig? Or nagdadasal tayo tapos parang feeling natin minsan hindi sumasagot.
Or meron naman tayong mga hindi dinasal pero dumating. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Ang galing. Yung mga tingnan mo, yung mga nakikita natin ngayon, lahat yan, parang sino nagmamanage lahat ng to? Di ba? Kung sa household, sino nagmamanage? Sino nagmamaniobra lahat to? Kung paano tumatakbo yung bahay ninyo. And in this case, tumatakbo yung mundo. Yes. Diba? Sino nagmamanage nito? Bakit ang ganda-ganda ng ikot niya? Hindi siya bumabalik. Diba? Bakit ganun lang kalumani ang ikot niya? Dire-diretso. Bakit yung tubig hindi nauubos? Diba? Sino nagmamanage niyan? Ang galing lang. So, may mga ganun talinghaga ang mundong ito, ang buhay ng tao. Baka pwede na tayong mag-ilaw. Kasi medyo nakakatakot din po talaga yung itim namin for today. Char. Ayan. At syempre pa, kaya ako partner nagpailaw kasi gusto ko lang i-shout out yung ating mga sarili. Una, i-shout out natin yung Love Radio. Dahil because balita ko, mainit-init pa. Meron na naman tayong matatanggap na award. Correct. When it's rain, it's pour. Mula ito sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Wow! Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Congratulations to Love Radio. Tayo ang premier business promising FM radio network in the Philippines. Taray ng promising, parang nag-uumpisa pa lang, di ba? Ayan. Oo, ganon. At maganda yun, di ba? We hold so much promise. Ganon. At eto ng malupit, partner. Si Chris Chuper. Premier Achiever, Outstanding Multi-Awarded Male Radio Disc Jockey. Kalain mo yun, no? Outstanding diba? na multi-awarded. Iba din. Talaga namang saganang sagana. Correct. No? Talagang Parang kala mo ganun. naman talaga magpapalit yun. And yours truly, Nicole Yala, Premier Achiever, Outstanding Queen. Ay, taray. Outstanding Queen of Philippine Radio and Remarkable Events Host of the Year. Pak na pak. So thank you very much, Southeast Asian Premier Business and Achievers Award. Hindi pa natatapos yan. Alam mo kung sino pa? Meron pa. Alam mo, ulan talaga. Kailan ba mangyayari yan? Correct. December 8. Oo. Ito na, partner. Feeling ko first award niya to. Piling ko lang, Diego Bandido. Wow! Premier Achiever, Outstanding Radio Drama Director, and Remarkable Male DJ. Ito naman. I don't think this is her first. Hindi ko rin sure. Rocky Terra. Premier Achiever, Inspiring Content Creator, and Outstanding Radio DJ. Very Pak na pak, talaga. very outstanding and very remarkable and multi-awarded and very achiever tayong lahat. So again, thank you very much, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Maraming salamat. Southeast Asia na to, Grabe, hindi lang ito Pasay. Southeast Asia, di ba? Ganun. Ang galing naman. Ang galing naman. Thank you very much. Salamat po. Thank you. Salamat sa pagkilala na patuloy yung ibinibigay sa mga radio personalities. Thank you po. Eto pa. Meron Nag-message lang yung aking friend na si Tina Ryan. Hi, Mamu. Hi, Tina. Doon sa mga gustong mag-join po ng Earth Run 2023, yan. Pwede po kayo mag-join. Magaganap po yan sa October 29. May 1K, 3K, 5K na distance. Assembly time is 5 a.m. Pwede po kayong mag-check out ng kanilang Facebook page, We Are One PH. Yan. Kailan to ulit? Earth Run 2023 on October 29. Ang theme this year is Peace Heritage. Nice yan. naman Maganda yung mga, correct, yung mga fun run na may may advocacy. Ito, Peace Heritage, ganyan. Yung isa kong friend na Becky, yung sinalihan niyang fun run, ganon takbo para sa lalaki, ganon. Di ba? At least may goal. Importantatious, merong goal. Importantatious, may mission. May advokasya. Ganyan. Di ba? Join kayo dyan, di ba? For peace, heritage. Yan. Earth Run 2023, Peace Heritage. Napakaganda niyan.
Nakakatuwa Tina Ryan. naman. Ano yan eh, the Tina Ryan. V yan eh, V. Oo, the Tina Ryan. V. V Tina Hi, Ryan. Tina. Hello, hello. Good morning. Morning, morning. Grabe naman yung mga awards. Thank you po. Salamat sa mga Kumahappy awards. niya si Papa Diego at saka Oo, si Rocky. Diba? Ako happy nga rin ako na natanggap ko yun eh. December kailan? December 8. Uy. Yan. Hindi masyado daw malakas background music natin ha. Yung kanina? Kanina. Ay, talaga ba? Natakot lang kayo, ganun. Oo. Nakakatakot po yung background music, ang lakas. Lahat sila partner, ang lakas. Wala. Kami po ang kinakabahan sa background, ang lakas. Ang lakas po ng background. Ang lakas ng background. Ba't ganun? Sa amin sakto lang. Oh no. Rewind po, hindi namin marinig. Malakas yung background. Oh. Ulit. Yan. Totoo po yung sa Pansol, sabi ni Lorna Parungaw. Nakita nga yung plane crash. Yung Cessna. 2019. Oo. 9 died. Yun. Sabi ni Maria Victoria Tikman, Miss Nicole, ang ganda po ng poster niya sa Robinson's Galleria. South Galleria yun eh. Bagay na bagay sa mga jewelry ni Miss Mayet de la Rosa. Robinson's Galleria South. Thank you. Ito rin po yung pa-heart. Pabebe. Ayan. Lakas teenager. Teenager. As a teenager wearing a Hello Kitty shirt. Ganyan. Alisin niyo po yung background. Background music po siya na may konting tambalan. Totoo ba? Bakit? Background music na may konting tambalan. Mamaya rewind namin. Check nga natin. May dalaw na ata sa station hindi na makontrol ang background. Oh. Talaga? Totoo ba? As in like, hindi marinig yung boses namin? Bakit? Lakas ng background. Naging comedy po na may konting horror. Pakinggan natin. Bakit? Di namin alam. Di kasi kami nagbabasa ng Facebook comments habang kami po ay nasa ano. Saglit lang? Oh. Sa FB Live. Okay. Ayun nag-message yung si Marlon. Sabi kasi nila may third eye daw po ako. Salamat sa pagbasa. Oh. Meron ka ba nakikita dito? Marlon. Ayan na, may nag-send. May nag-send na nga ng article. Uy, ayoko basahin. May picture ka ba nung bata? Yun, ako po Marlon yung sender. Thank you po, nakita talaga ako kasi may third eye po daw ako. My God, totoo po pala tumayo ang mga balahibo ko. Ayan. Nakakaloka. O anyhow. Yun na. Yan na. Wala na okay na po ngayon pero kanina lang yun. After daw ng tambalan. Okay. O siya. Exit na muna kami mga kabisyo. Bye-bye.